Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Ang kwento pong ating mapapakinggan ay tungkol sa magkapatid na Jeros at Jet. Ang magkapatid na susubok talunin ang kasamaan para sa kalayaan ng kanilang baryo. Wala na silang mga magulang dahil ang kanilang mga magulang ay isa sa mga namatay dahil sa pagguho ng lupa. Nailigtas ang magkapatid dahil sa ginawang pagsasakripisyo ng kanilang mga magulang. Nang mga panahong yun, ay si Jeros ay 12, habang si Jet naman ay 4 na taong gulang. Dahil sa murang edad, hindi nila alam kung saan sila tutungo. Mabuti na lang at may isang matandang babae ang nagka-interes na kupkupin sila. Magmula noon ay sumasama na si Jeros at Jet para sa paggagapas ng saging. Ngunit dahil bata pa si Jet at kailangan pa nitong alagaan, ay itinatali ni Jeros ang kanyang kapatid sa kanyang likuran upang makapagtrabaho siya nang hindi naiistorbo. Yun lamang ang naisip na paraan ni Jeros upang makatulong sa matandang babae na kumupkup sa kanila. Lumipas ang 8 taon at ganap na binata na si Jeros, habang ang kanyang kapatid naman na si Jet ay pausbong na sa pagkabinatilyo. Tumutulong na rin si Jet sa paggagapas, kaya't malaki-laki na rin ang kanilang kinikita. Ngunit dahil gahaman ng kanilang amo na si Mang Leopoldo, ay halos 2 araw nilang sahod ang ikinakaltas sa kanila tuwing linggo ng sahod, dahil ang matandang babae na kumupkup sa kanila ay wala na sa gapasan dahil sa nagkasakit ito, at palagi nang ginagawa ni Mang Leopoldo ang pangbabawas ng sahod sa magkapatid dahil alam niya na hindi ito tulad ni Lola Aida na palaban, habang ang magkapatid naman ay tahimik lamang. Amo, bakit ganun? Wala naman kaming absent ni Jet ah. Bakit kulang ng 2 araw ang sahod namin? Kaya nga po pambili po sana namin to ng gamot ni Lola Aida. Ba't nagrereklamo ba kayo ha? Sa pamamaraan ko ng pagpapasahod? Hindi naman po sa ganun, amo. Kailangan lang po talaga eh. May sakit po si Lola Aida eh. Abay, wala akong pakialam dun. Sakto lang yan. Walang kulang sa ibinigay ko. O siya alis na. At marami pa sa sahod sa likuran nyo. Tinignan na lamang naming magkapatid ang sobre na hawak nila, habang isang sulyap pa sa amo nilang humihitit ng tabako. Matapos nun ay umalis na ang magkapatid at sabay na tinahak ang daan pauwi sa kanilang tirahan. Bakit ba naman kasi hindi ka pa nagsusumbong kay Lola Aida, kuya eh? Nakita mo naman nagpapagod tayo at hindi nagsasayo ng oras sa sagingan. Tapos sa sahod tayo ng kulang-kulang. Jet, kilala mo si Lola Aida. Kapag tungkol sa atin, halos guluhin niya ang buong baryo. Tsaka may sakit si Lola. Hindi na dapat siya istresin. Bakit kasi hindi na lang tayo maghanap ng ibang trabaho, kuya? Yung hindi matakaw sa pera yung amo. Manahimik ka nga dyan, Jet. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo na tauhan ni Leopoldo eh. Isumbong pa tayo ron. Tsaka, kung yan na naman ang pagtatalunan natin, Jet, ipahinga mo na lang ang bibig mo. Kita mo naman na hindi ako nakatapos kahit na elementary lang. Mula nang mamatay si nanay at tatay, sa panggagapas na nakatuon ng atensyon ko. Walang trabaho ang tatanggap sa tulad ko, Jet. Kaya pagtutulungan natin yung pag-iipon para kahit ikaw lang, sa atin 2 makapagtapos ay ayos na. Kahit na high school lang, Jet. Para naman hindi ka magaya sa akin na tagagapas na lang habang buhay. Pasensya ka na, kuya. Ayoko lang kasi na inaabuso ni Leopoldo yung kahinaan natin. Ayos lang, Jet. Ang mahalaga naman hindi napapabayaan si Lola Aida at naaalagaan natin siya tulad ng pag-aalaga niya sa atin noong mga bata pa tayo. Maliit lamang ang sinasahod nila sa gapasan ng saging. 200 sa isang araw. Ngunit dahil binabawasan ni Don Leopoldo ang kanilang lingguang sahod na dapat ay 1,200, ay 800 na lang ang kanilang natatanggap dahil sa kasakiman ng kanilang amo. Kuya,
ito ang 600 oh. Itatabi ko na lang yung 200 para sa pag-iipon. Salamat, Jet ha. Makakapag-stock tayo ng ilang dilata. Makakabili pa tayo ng gamot ni Lola Aida. Ay nako, buti na lang talaga. Meron akong kapatid marunong umintindi. Ay sus, ayan na naman si kuya. Mamaya niyan, umiiyak na yan. Sira ulo. O siya, dito ka lang muna. Bibili lang ako sa loob ng dilata para may stock tayo sa bahay. Tapos mamaya, sa butika naman tayo bibili. Tumangutango lang si Jet at umupo sa harap ng malaking sari-sari store. Habang siya ay nakaupo, may mag-asawa ang dumaan sa kanyang tabi at bahagyang tumigil sa kanyang harap habang nag-uusap. At dahil nakatapat yun sa bata, ay hindi niya napigilan ang makinig. Ayon sa mga ito, ay may mga natagpuan na bangkay malapit sa sagingan ni Don Leopoldo. Ayon sa mga ito, ay wakwak ang kanilang dibdib. Wala nang lamang loob at dugo. Kinilabutan naman ang batang nakikinig. Kaya't nang bumalik ang kanyang kuya, ay agad siyang napakapit dito. Oh, ano nangyari sa'yo, Jet? Ba't parang takot na takot ka? Kuya, umuwi na tayo. Teka, bibili pa tayo ng gamot ni Lola. Sige, bilisan lang natin kuya. Ano ba nangyari sa yung bata ka? Iniwan kita ng maayos dito ah. Kuya, basta, bilisan na natin. Naglakad na lang sila upang bumili ng gamot. Pagkatapos nun, ay naglakad na sila pauwi. Nadatna nila ang matanda na nasa tabi ng kalan at hinihintay na matapos ang kanyang sinasaing. At agad naman itong pinuntahan ni Jeros at pinaupo. Lola naman, di ba sabi ko po sa inyo, magpahinga na lang po kayo. Pag uwi namin kami na po ang bahala sa mga gawaing bahay. Lalong lalalaan na yung bako kung hindi ko igagalaw ang mga ito. Ayos na yung ganito. Kesa naman, lagi ako nakahiga o nakaupo. Mas lalong lalala yan, Lola, kung magpapagod po kayo. Nako, apo, hindi naman pwede na maging pabigat lang ako sa inyo. Nagtatrabaho kayo sa initan habang ako nagpapakaray na sa bahay. Lola Aida, hindi ho ganun yun. Magpahinga kayo para gumaling kayo. Ay nako, kahit na ano pang sabihin mo. Ay teka, nasaan ba si Jet? Nandyan lang po la, kasama ko pong umuwi. Sabay silang lumabas ng kusina at nakita nila si Jet na tulala at para bang malalim ang iniisip. Dahil hindi niya makalimutan ang kanyang mga narinig. At kahit balibaligta rin man ang mundo, ay hindi niya lubos maisip na may taong ganong kasama para sa isang karumal-dumal na tagpo na namumuo sa kanyang isipan. Jet, apo, ba't parang ang lalim yata ng iniisip mo? Ewan ko ba dyan la? Okay naman kanina yan Tapos bigla na lang naging ganyan. Ano bang iniisip mo, Jet? Pwede mo ba sabihin sa akin, apo? Wala po ito, Lola. Hindi naman po mahalaga. Hindi mahalaga, pero para ka nakakita ng multo. Sige na nga. Kanina kasi iniwan po ako ni Kuya. Tapos may nag-uusap po. Tapos sasabi po, may mga bangkay raw po silang nakita. Doon po malapit doon sa may sagingan ni Man Leopoldo. Wakwak raw po yung tiyan tapos wala na po mga laman loob. Hindi kaya may aswang na po sa baryo, Lola? Yan. Yan ang mga nakukuha mo sa kakabasa mo ng katatakutan. Tapos mahilig ka pang makinig sa usapan ng mga matatanda. O ano na pala mo ngayon? Kuya, iba naman yun Sabi ng mga nag-uusap kanina, wakwak yung katawan. Sino bang matinong tao ang gagawa nun? Aba, uso yan. Yung mga nangunguha ng tao, tapos binibenta yung laman loob. Malay mo naman kuya, halimaw talaga, di ba? Ay sus, nagpapaniwala ka na naman. Mga apo, nasa harapan niyo ako tapos ganyan kayo. Jeros, Jet, parehong pwede ang mga sinabi niyong dalawa. Basta, palagi na lang kayo mag-iingat. Yan, si kuya kasi. Oh, bakit ako na naman? Tama na. Yan ang ibig ko sabihin, huwag na kayo magtalo.
Kalimutan mo na yung mga narinig mo, Jet. Ikaw naman, Jeros, maghain ka na. Kumain na tayo para maaga kayo makapagpahinga. Alam kong pagod kayo kakagapas. Sige po la. Mabilis na naghain si Jeros. Nagbuka siya ng isang dilata at yun ang pinagsaluhan nilang tatlo. Tahimik silang kumain at pagkatapos ay lumabas ng bahay si Jet kahit na medyo madilim na ang kapaligiran upang sana ay pumunta sa poso para maglinis ng katawan. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa may poso ay may naaninag na siyang isang malaking itim na nakasabit sa isang tuyong kahoy. Mukha itong paniki, ngunit halata dito ang mata nitong parang sa tao. Malalaki ang pangil at matutulis ang kuko. Nabitiwan ni Jet ang sabon na kanyang hawak at dali-daling tumakbo sa loob ng bahay habang sumisigaw. Ano ba yan, Apo? Ano na namang nangyayari sa'yo? May aswang po, Lola. May aswang po. Ano ba pinagsasasabi mo, Jet? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin makalimutan yung narinig mo? Lola, nakita ko po. Mukha po siyang paniki. Baka paniki lang talaga yon, Jet. Hindi, kuya. Napakalaki niya. Sobrang laki, kuya. Tapos yung mga mata niya nandidilat. Purong puti. Tapos ang lalaki ng pangil. Grabe naman yung imagination mo, Jet. Na-apply mo na sa mga nakikita mo. Kapag may nakarinig sa'yo niyan, iisipin na babaliw ka na. Lola, kuya, maniwala naman kayo sa akin. Totoo nga. May ebidensya ako. Ali kayo. Ipapakita ko sa inyo. Bumalik sila kung saan nakita ni Jet ang sinasabi niyang aswang. Ngunit pagdating nila doon, ang sabon na lang na nabitiwan ni Jet ang kanilang nakita. Ay nako, pinagtitripan mo ba kami, Jet? Nasaan yung sinasabi mong aswang, Aber? Nandyan lang yung kanina nakasabit pa nga dyan sa tuyong puno eh. Maniwala ka, Lola. Totoo po talaga yung nakita ko. Baka naman namamalikmata ka lang. Ikaw talaga pinagod mo lang si Lola eh. Tigilan mo na nga yung pag-i-imagine mo, ha? Ang birang bata to. Sige na, maglinis ka na ng katawan mo. Tama ang kuya mo, Apo. Baka nababalik mata ka lang. Sige na, maglinis ka na ng katawan. Babalik na kami sa bahay. Hindi na po. Bukas na lang po pag maliwanag na. Natatakot na po ako eh. Kumamot na lang sa ulo ang nakatatanda niyang kapatid at dinampot ang nahulog na sabon. Pagkatapos ay nagpunas na lamang sila ng katawan at sabay-sabay na pumasok sa kanilang maliit na kwarto. Mabilis silang nakatulog. Kinabukasan, maagang tumayo ang magkapatid. Hindi na nila ginising si Lola Aida. Ipinaghanda na lamang nila ito ng makakain, almusal at pangtanghalian. Oh, ano? Hindi ka ba maliligo? Mamaya na lang kuya pag uwi. Eh di ang baho mo yan. Mangangasim ka panigurado. Pagpapawisan ka mamaya. Buong araw pa naman tayo magbibilad sa araw. Nagsalita. Hindi ka rin naman naligo eh. Kaya pareho lang tayong babaho nito. Oo na. Ay nako. O siya. Bitbitin mo na yung baunan natin. Baka mahuli pa tayo. Sermo na naman ang aabuti natin ito. Naglakad sila ng sabay. Pagdating sa sagingan ni Mang Leopoldo, ay iilan pa lamang silang naroroon. Ngunit dahil nakagawian na nila na kapag may maagang dumarating ay dapat mag-umpisa na sila sa panggagapas. Kaya dali-dali silang kumuha ng gloves at itak para makapag-umpisa na. At nang dumating ang oras ng kanilang pahinga, ay doon dumating ang kanilang amo na si Mang Leopoldo. May dala itong mga tinapay at isang jug ng malamig na tubig. Yun ang naging meriende nila. Ngunit habang sumusubo ng tinapay ang nakababatang kapatid ni Jeros, ay may napansin itong itim na itim sa tinapay. At agad niyang iniluwa ang tinapay na nasa kanyang bibig. Ano ba yan, Jet? Eh kuya, tignan mo naman kasi to. Papatayin yata tayo ng Leopoldo na yun eh. May amag yung tinapay. Uy, Jet, ano ka ba? Hinaan mo ang pagsasalita mo. Kapag narinig tayo niyan, yari tayo. Kaya umayos ka. Hoy kayo riyan. Anong naririnig ko ang pangalan ko dyan, ha?
Kasi naman po, amo, yung tinapay po. Mabilis na tinakpan ni Jeros ang bunganga ng kanyang kapatid at ngumiti ito kay Don Leopoldo na nasa kanilang harapan. Masarap po. Masarap po yung tinapay. Itinaas lamang ni Mang Leopoldo ang kanyang isang kilay at saka siya tumalikod. Nagtungo ito sa isang kubo at isinara niya ang pintuan nun habang ang magkapatid naman ay nagkatinginan. Pwe! Kuya, mas mamamatay ako sa kamay mo eh. Ano ba yan? Ang baho. Ayusin mo kasi, Jet. Kapag sinabi mo yung tungkol sa amag, siguradong hindi tayo bibigyan uli nun. Parang hindi mo alam ang ugali ng panot na yun. Ibulsa mo na lang yan. Tapos, pagdating sa loob ng sagingan, ibabaon natin para hindi makita ng panot. O sige kuya, pengin na lang ako ng tubig. Uminom na lang sila ng tubig. Pagkatapos ng oras ng kanilang pahinga, ay bumalik na sila sa loob ng sagingan. Nakalimutan naman nila ang tinapay na kanilang ibabaon sa lupa. Nagpatuloy na lamang sila at habang patuloy sila sa paggagapas, disgrasyang natabas ni Jeros ang isang malaking puso ng saging. Hala kuya, ibabawas ni Panot yan sa sahod natin. Huwag kang maingay! Diyos ko, dapat natin tong itago. Dali, mag-ukay ka! Bilisan mo! Ano yung narinig kong itatago nyo, ha? Napasalampak na lamang sa upo ang kapatid niyang si Jet upang matakpan ang puso ng saging na disgrasyang natabas ni Jeros. Kinabahan naman ang magkapatid dahil unti-unting lumalapit ang kanilang amo. Amo, ito pong tinapay, itatago po namin para po mamaya may mamimerienda pa po kami. Inilabas niya ang tinapay na nakabulsa sa kanya upang ipantakip sa katotohanan na kanilang nagawa. Ngunit hindi kumibo ang kanilang amo na nakatayo sa kanilang harapan. Dinignan lamang sila nito na para bang binabasa ang kanilang mga muka kung sila ba ay tunay na nagsasabi ng totoo. Pinilit na ngumiti ng magkapatid upang hindi mahalata na hindi talaga ang tinapay ang tunay na kanilang itatago. Opo, Among Leopoldo, yung tinapay po talagang itatago namin. Baka po kasi magutom kami ulit mamaya eh. Bakit ka nakaupo? Nang pasalampak, Jet? Ano po kasi, may langgam po sa puwet ko. Sinusubukan ko pong ikaskas sa lupa. Opo. Sabi ko nga po sa kanya, tutulungan ko na lang siya sa pagkamot eh. Ayaw naman po niya, kaya po kinakaskas na lang po niya ang puwet niya sa lupa. Tinignan lamang sila ni Mang Leopoldo habang humihit-hit ng kanyang tabako. Bago ito tuluyang tumalikod at umalis, nagpasalamat naman ang magkapatid at pinaniwalaan sila ng kanilang amo dahil alam nila na siguradong malaki ang ibabawas sa kanilang sahod pag nagkataon. Iuhukay na sana ng magkapatid ang puso ng saging, ngunit naisipan nila na pwede nilang maiulam yon. Ipinatabi na lamang niya sa kanyang kapatid upang iuwi na lang nila mamaya. Hindi na nag-usap ang magkapatid at nagpatuloy na sila sa kanilang paggagapas. Nang dumating ang oras ng tanghalian ay bumalik na sila sa kanilang pahingahan. Ngunit pagdating nila doon ay nakita nila ang kanilang amo na nakaupo malapit sa kanilang pahingahan. Hinintay nito na makumpleto silang lahat at sinabi nito na kalahating araw lang muna sila dahil may pupuntahan nito. Nagtinginan naman ang magkapatid at agad na tinapos ng kanilang amo ang usapan na yon at sumakay na sa kanyang kotse habang ang magkapatid naman ay hinintay na umalis lahat ng kanilang mga katrabaho. Ayan Jet, wala na mga kasama natin. Kunin mo na yung pinatago ko sa'yo tapos ilagay mo rito sa bag ha. Uwi na tayo kagad. Ala kuya, ba't ako lang? Dapat tayong dalawa. Ay nako, o siya, bilisan na natin. Kinuha nila ang itinago nilang puso ng saging. Pagkatapos ay isinilid nila ito sa bag kung saan nakalagay ang kanilang baon at naglakad na lamang sila na para bang walang nangyari. Kuya, paano kung malaman ni Don Leopoldo
itong ginawa natin. Bahala na, Jet. Mahalaga, nakalusot tayo ngayon. Nakatakas nga tayo kay Mang Leopoldo. Pero pag nalaman naman ni Lola Aida yung ginawa natin, sigurado naman na pagagalitan din tayo nun. Huwag mo nalang isipin, Jet. Magmadali ka na lang. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na nila ang kanilang tahanan. Naabutan nila doon si Lola Aida na kumakain pa lang. Nandun din ang isang kilala bilang magaling na mang-aararo ng mga bukirin sa kanilang baryo. Nagtaka naman ang magkapatid dahil madalang lamang nilang nakikita ang taong yon. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa kanilang bahay si Mang Elpidio na para bang may hinihintay. Mano po, Lola? Mano po? Aba, napaaga yata ang uwi nyo ngayon Ela, may pupuntahan daw po si Don Leopoldo eh. Sabi niya kalahating araw daw muna kami ngayon. Kayo lang? Hindi po, Lola. Kami pong lahat sa sagingan. Mukhang mahalaga po yung pupuntahan ni Don Leopoldo kasi nagmamadali po siya. Aba, tamang-tama pala. At hindi na kailangan maghintay nitong si Elpidio. Nakawala kasi yung kalabaw niya. Gusto niya mamayang hapon, tulungan niyo siyang maghanap. Huwag kayong mag-alala mga bata. Bibigyan ko naman kayo ng pakonsuelo. Ang hirap lang talagang maghanap mag-isa eh. Naku Mang Elpidio, hindi po kami tatanggi dyan. Total naman po maaga pong naging pahinga namin kaya kayang-kaya pa po namin maghanap. Teka, may tanda ho ba yung kalabaw nyo? Meron. May telang nakatali sa mga sungay ng kalabaw ko. Kulay pula. Tamang-tama ho. Mas mabilis po kasi maghanap lalo na kapag may tanda yung hinahanap. Siya. Aalis na ako Lola Aida, Jeros, Jet. Puntahan nyo na lamang ako sa may kakahuyan mamaya ha. Ingat po kayo, Mang Elpidio. Pag-alis ni Mang Elpidio, ay dali-daling nagpunta si Jeros sa kanilang kusina. Pagdating doon, ay inilabas niya ang malaking puso ng saging na nakapaloob sa kanilang bag. Sinundan naman yun ni Jet. Iniwan nila si Lola Aida sa sala kung saan ito kumakain, habang si Jeros naman ay inuumpisan ng alisan ng balat ang puso ng saging. Inaalis niya ang parteng matitigas nito. Nagtaka naman ang magkapatid dahil para bang hindi nauubos ang matigas na parte ng puso ng saging. Pinagpatuloy lamang ni Jeros ang pagbabalat. Lumapit naman ang kapatid niyang si Jet na nakakunot ang mga noo. Bomba ba yung puso ng saging, kuya? Parang wala na tayong mapapakinabangan dyan Kukunin ko lang yung pinakamalambot na parte tapos ilalaga ko. Nako, masarap isawsaw sa suka yun Pero parang walang katapusan yung matigas na parte, kuya. Lalambot din yan. Ang gawin mo na lang, kunin mo tong mga kalat tapos itapon mo na yung iba. Baka madatnan pa ni Lola to Teka lang, kuya. Pagtalikod ni Jet upang kumuha ng maliit na supot, ay siya namang sigaw ng kanyang kuya dahil sa may liwanag na dumikit sa kanyang palad. Kaya't hindi pa man nakakakuha ng supot ang bata, ay agad na itong bumalik. Kuya, ano nangyayari sa'yo? Jet, alisin mo tong nasa kamay ko! Ano ba kasi yan? Yung puso ng saging. Pagkaalis ko, lahat ng balat niya, may mukhang saging sa loob pero kambal, tapos nung hinawakan ko, dumikit sa kamay ko Dalian mo, alisin mo na kagad, Jet! Hilahin mo! Tutulungan sana ni Jet ang kanyang kuya. Ngunit nung subukan niyang hilahin ang nakadikit sa kamay nito, ay parang naging magnet ito at dumikit din ang kanyang palad sa bagay na nakadikit sa palad ng kanyang kuya. Sinubukan nilang alisin at hilahin ang bawat isa. Ngunit nang malakas nilang hinatak ang bawat isa, ay may isang liwanag ang lumitaw at siyang dahilan upang mawalan sila ng malay. Nagising na lamang sila sa isang kubo na hindi pamilyar sa kanila at wala rin silang maalala sa mga nangyari. Mga apo ko, gising na kayo. Nako, salamat naman sa Diyos. Lola, ano po ba nangyari?
Nakita ko na lang kayo ng kuya mo sa kusina. Pareho kayong walang malay. Aray, ang sakit po ng ulo ko. Di ko alam ang mga nangyari. Kahit nga ako kuya ang naalala ko lang, pinuntahan kita sa kusina, yun lang. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Pinakakaban niyo ako. Buti na lang tinulungan ako ng mga kapitbahay natin na madala kayo rito. Nasaan ho ba tayo? Nandito tayo ngayon sa kubo ni Elpidio. Maliban kasi sa kilala siya bilang magaling na mangaararo, ay kilala din siya sa paggagamot dahil galing ang pamilya niya sa isang angkan na mga albularyo. Kaya dito ko kayo dinala. Hala, oo nga pala kuya. Nagpapatulong si Mang Elpidio sa paghahanap ng kalabaw niya, di ba? Teka lang mga apo, wag naman kayo magmadali. Kaya niyo na ba? Hindi na ba masama ang pakiramdam niyo? Kaya na po la. Ikaw ba, Jet? Kaya mo na ba? Oo kuya, wala namang masakit sa katawan ko eh. Ilang sandali pa ay pumasok na si Mang Elpidio sa kubo. May dala itong hindi kilalang dahon. Nang makita niyang may malay na ang dalawa, nagulat ito. Para bang hindi niya inaasahan na mangyayari yon. Aba, gising na pala kayong dalawa. Bakit po? Hindi niyo po ba inaasahan ng pagising namin ni kuya? Kaya nga po, ano po ba talaga nangyari? Gusto niyo ba talaga malaman? O baka naman may alam na kayo? Wala ba kayo naaalala? Nagtinginan ang magkapatid na para bang inaalala kung ano ang tunay na nangyari. Ngunit kahit na anong gawing hukay nila sa kanilang isipan, ay hindi talaga nila maalala ang mga nangyari. Kagagaling ko lamang sa inyo. Kung saan kayo nakita ni Lola Aida na walang malay, maaari ko ba malaman kung saan galing ang puso ng saging na yon? Sa ano po? Sa sagingan po ni Don Leopoldo. Disgrasya ko pong nagapas habang nagtatrabaho kami kanina. Teka, puso ng saging? Alam ba ito ni Leopoldo, mga apo? Hindi nga po lola Hindi po namin sinabi ni kuya dahil alam po namin na ibabawas niya po yun sa sahod namin. Kaya tinago po namin. Tsaka inuwi po namin. Nako bahabagin langit. Alam niyo ba na yun ang pinakaayaw ni Leopoldo na gawin ng mga trabahador niya? Kapag nalaman niya yun, sigurado mag-iinit ng gusto ang kanyang ulo. Dati, nung hindi ko pa kayo kasama sa paggagapas, may nahuli siyang isa kong kasabahan. Nag-uuwi ng mga puso ng saging. Hindi naman masasabi at wala kaming matibay na ebidensya. Misteryosong nawala ang taong nag-uuwi ng puso ng saging. Mula ng araw na yon, marami nang natakot na pagnakawan siya. May mga umalis din sa gapasan ng saging dahil sa takot na baka sila ang sunod na mawala. Lola Aida, sandali lang ho. Gusto ko malaman yung dalawa na ang puso ng saging na inyong dinala ay naglalaman ng isang mutya na maaaring matagal na rin na hinahanap ni Leopoldo dahil ayaw niya na may kukuha ng mga puso ng saging. Maaaring kayong dalawa ang pinili ng kambal na mutya. Teka lang mo, Lola. Mang Leopoldo, wala po kami maintindihan Jeros, ang sinasabi ko mutya ay ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng malay na magkapatid. Dahil sa oras na may nakakuha nito, hindi lang iisa, kung hindi 2 tao ang kailangan ng mutya para lang mabuo ang kapangyarihan na taglay nito. Marami na sumubok na maghanap ng kambal na mutya ng puso ng saging, ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay. Isa lamang ang ibig sabihin niyan. May nagbabadyang panganib kung kaya't pumili ang mutya ng karapat-dapat. Ano pong ibig sabihin yung panganib, Mang Elpidio? Pasensya na po pero parang wala naman pong katotohanan ng mga sinasabi niyo Tsaka, disgrasya lang po talaga na nagapas ko po yung puso. Kaya paano pong pinili? Hindi lamang disgrasya o nagkataon lang ang bagay na yon. Sigurado ko na kayong magkapatid talaga ang pinili ng kambal na mutya. Siguro, hindi nyo pa maintindihan sa ngayon. Pero sigurado ko sa mga sinasabi ko. Darating din ang oras na malalaman nyo at kayo mismo ang makakasaksi sa kapangyarihan na taglay nito.
Hindi na lamang kumibo ang magkapatid, habang ang matanda naman na si Lola Aida ay nag-aalala. Baka sa kanyang muka ang pag-aalinlangan, kaya't iniba na lamang niya ang takbo ng usapan. O siya, kaya niyo naman tumayo. Kaya naman po, La. Tulungan niyo na si Elpidio na maghanap sa kanyang kalabaw. Sige na. Pero la, papalubog na po ang araw eh. Mahanap naman siguro natin yun bago lumubog ang araw, Jet. Sayang yung pakonsuelo na ibibigay ni Mang Elpidio, di ba? Pambili din yun ng gamot ni Lola. Tumango na lamang si Jet sa sinabi ng kanyang kuya, kaya't sabay silang bumaba sa katre at sabay na lumabas, habang si Mang Elpidio naman at Lola Aida ay nagtinginan na parabang nag-uusap ng tahimik. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga bata pa ang pinili ng butya. May dahilan, Lola Aida, kung kaya't sila ang pinili nito. Hindi basta-basta pipili ang isang makapangyarihan na bagay kung hindi niya nakitaan ang nilalang ng kabutihan. Pero mga bata pa sila, Elpidio. Wala bang paraan para maalis sa kanila ang mutya? Wala, Lola Aida. Dahil ang kambal na mutya ng puso ng saging, ayon sa aking ama at lolo, nang sila ay nabubuhay pa. Kapag ang mutya ng puso ng saging ay dumikit sa katawan ng tao at magkakaroon pa ito ng isa pang kasama, ay magiging parte na ito ng kanilang katawan. Diyos ka, bakit sila pa? Napakabata pa nila para pumasa ng isang mabigat na responsibilidad. Huwag ka na mag-alala sa kanila, Lola Aida. Hindi ho sila pababayaan ng mutya. Alam niyo naman po, ang taglay na kapangyarihan ng mutya na yon, hindi ba? Oo, Elpidio. Kahit naman nagtataglay yun ng isang malakas na kapangyarihan, ay hindi pa rin ako mapalagay dahil ayon sa pangitain ng aking ninuno. Sa matagal na panahon na tahimik na pamumuhay ng mga tao, ay lalaganap ang isang madilim at hindi inaasahang mga halimaw. Paano kung taglay na nga nila ang mutya, pero mapahamak pa rin sila? Hindi naman po siguro mangyayari yun, Lola. Dahil walang sino man ang makakatalo sa kabutihan. Tumingin na lamang sa kawalan ng matanda. Pinipilit na alisin ang pag-aalala sa kanyang puso, habang si Jet at Jeros naman ay patuloy lamang sa paghahanap ng kalabaw na pinapahanap ni Mang Elpidio. Kuya, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ni Mang Elpidio? Naku, Jet. Kailan mo ba ako nakitang naniwala sa mga ganyan-ganyan? Kuya, para kasing totoo eh. Paano kung hindi? Wala namang masama kung maniniwala tayo, di ba? At saka, hindi ka ba napapaisip na walan tayo ng malay ng sabay? Dala yun ng pagod, o di kaya yung pinakain na tinapay sa atin nung panot nating amo. May mga amag kasi. Ewan ko, kuya. May parte kasi sa akin na para bang nagsasabi na paniwalaan ko sila eh. Ikaw lang. Di naman ako naniniwala sa mga agimat eh. Tsaka sa anting-anting at tsaka mutya. Baka ikaw, mahilig ka magbasa kasi ng mga ganyan-ganyan eh. Ay nako, kuya. Hindi lang naman ako nagsasabi ah. Si Mang Elpidio rin naman ah. Pero sandali lang. Naalala mo ba yung sinabi ni Lola? Ang alin na naman, Jet? Yung nahuling nagnakaw ng puso ng saging tapos bigla daw pong nawala. Hindi kaya dahil yung kay Don Leopoldo? Kaysa sa sama ng ugali nung panot na yun, hindi malayo na siya ang may gawa nun. Naku, Jet magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Baka mamaya may makarinig yan sa'yo. Isumbong ka kay Don Leopoldo. Yari tayo doon pag nagkataon. Sino naman makakarinig sa atin dito? Tignan mo nga nasa gilid tayo ng ilog. Wala namang ibang tao dito eh. Basta mag-iingat ka palagi sa mga sinasabi mo. Lalo na kapag nandun tayo sa gapasan. Mahirap na. Kilala mo naman yung matandang panot na yun. Mainit ang dugo sa atin. Oo na, kuya. Mag-iingat na ako sa susunod. Naku, padilim na. Di pa rin natin nakikita yung kalabaw. Baka abutin tayo ng dilim dito, kuya. Speaking of kalabaw, Jet. Ayun nasa kabilang ilog. Aba, paano nakarating yan dyan? Aba, malay ko. Hindi na mahalaga yun, Jet. Alam mo, mahalaga. Maiuwi na natin siya. Lulusob tayo sa tubig?
Ay hindi, maglalakad tayo sa tubig. Natural, lulusong tayo. Napakamot na lang sa ulo ang batang si Jet dahil sa sinabi ng kanyang kuya. Sabay nilang nilusong ang tubig sa ilog para makalipat. Lumungoy ang binata na si Jeros habang hawak naman niya ang kamay ng kanyang kapatid. Ngunit ang pinagtataka nila kung bakit nakaakyat sila ng walang kahirap-hirap. Kasabay nun ang parang dagta na nasa kanilang mga palad. Ano ba naman yan, Jet? Hindi ka ba nagugas ng kamay? Bakit may mga dagta ang kamay ko? La kuya, ako nga rin may dagta. Baka nga ikaw dyan ang hindi nagugas ng kamay tapos ako pa tong sisisihin mo. Hoy, gumamit ako ng gloves, no? Ako rin naman ano nga akala mo sa akin? Basta. Mamaya magugas ka ng kamay. Tara, kunin na natin yung kalabaw. Nilapitan na nila ang kalabaw. Nagpasalamat naman sila at hindi ito mailap. Kaya pala hindi ito makauwi dahil nakapulupot ang tali nito sa mga talahib. Mabilis nilang kinuha yon at sabay na tinahak ang daan. Naabutan na sila ng dilim at habang naglalakad, napansin nila ang pagkabalisa ng kalabaw para bang ayaw nitong tumuloy sa paglalakad. Nang narating nila ang isang malaking puno ng akasya na malapit sa tabing ilog, ay napahinto sila dahil huminto ang kalabaw. Ayaw na nitong maglakad. Maya-maya pa, isang kakaibang tunog ang narinig ng magkapatid. Napakapit naman si Jet sa kanyang kuya. Napansin na lamang nila ang kalabaw na bigla na lamang lumuhod sa kanyang kinatatayuan. Hayop na yan. Ano ba nangyayari sa iyong kalabaw ka? Makisama ka naman. Ang dilim-dilim na Wala pa kaming dalang kahit na anong ilaw. Tumayo ka na dyan. Kuya, natatakot ako. Ayan ka na naman, Jet, ha? Pinaiiral mo na naman yung pagiging matatakotin mo. Umayos ka nga. Nandito pa naman tayo sa may puno ng akasya. Pinilit ni Jeros na patayuin ang kalabaw. Ngunit kahit na anong pilit nito, ay ayaw pa rin itong tumayo at maglakad. Lumayo na rin ang tunog na kanilang naririnig. Ngunit nang tumingin si Jeros sa kanyang harapan at bandang itaas, napansin niya ang isang nilalang na parang paniki na nakasabit. Hindi ito nag-iisa dahil 4 ang mga ito. Sinubukan pakalmahin ng binata ang kanyang sarili. Sinubukan niyang isipin na isa lamang yung ordinaryong paniki. Ngunit sa muli niyang pagtingala ay napansin niyang sila ang tinitignan ng mga ito hanggang sa umangil ang mga yon ng napakalakas. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapansin niyang lumipad ang mga ito at nagpaikot-ikot sa kanila. Hinigpitan ni Jet ang pagkakakapit niya sa kanyang kuya habang si Jeros naman habang nakahawak sa lubid ng kalabaw ay mahigpit niyang inakap ang isang kamay ng kanyang kapatid. Anak ka ng tinalupang toka, Anong mga to? Hinayupak na yan. Visit na kalabaw ka kasi. Nag-inarte ka pa Kuya, ganyan yung nakita ko dun sa tuyong puno na malapit doon sa may poso. Kuya, mga aswang ang mga yan. Manahimik ka nga dyan, Jet. Nakikita ko naman Subukan niyo lumapit sa amin. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako natatakot sa mga itsura niyo. Mas matakot kayo pag dahawakan ko kayo sa leeg. Hindi ko talaga kayo titigilan hanggat hindi kayo nagkukulay ube. Sa itim nga mga yan, kuya. Malabong maging kulay ube ang balat ng mga yan. Tumahimik ka na nga dyan, Jet. Ang daldal mo. Nagpatuloy lang ang 4 na aswang na mukhang paniki sa pag-ikot sa kanilang magkapatid hanggang sa isa-isa ang mga ito na umatake. Hindi naman alam ng magkapatid ang gagawin, kaya't agad na nag-isip ang binata ng pwedeng gawin. Napansin niyang mahaba ang lubid ng kalabaw, kaya't niluwagan niya ito at yun ang ginamit na panghataw sa mga lumalapit na aswang. Bawat hagupit niya sa mga aswang ay nag-iiwan yun ng nagliliyab na sugat. Pagkatapos ay sinubukan ng mga aswang na dagitin ang kapatid niyang nakakapit ng maigpit sa kanyang damit. At nang makuha ng aswang ang buhok ng kanyang kapatid, sinubukan niya itong ilipad, ngunit maigpit itong niyakap ni Jeros sa bandang paanan. Umiiyak naman sa sakit ang bata hanggang sa nahawakan ng bata ang kamay ng aswang
na ginagamit nito na panghila sa kanya. Pagkatapos nun, ay dumikit ang kamay ng aswang sa batang si Jet. Ngunit habang nakadikit ang kamay ng aswang, halata dito ang paso na kanyang natatamo. Napansin din yun ng binata, kaya't doon na bumalik ang alaala niya sa mga nangyari sa kanila ng kanyang kapatid. Kaya't sinubukan niyang mahawakan ng ibang aswang. Ang isa ay nahawakan niya sa pakpak. Ipinaikot-ikot niya yon at sabay na binitiwan. Naalala ko na, Jet! Ako rin kuya, yung maliwanag na bagay na dumikit sa kamay mo. Tapos, nung sinubukan kong alisin, dumikit din yung isa kong kamay. Tumango ang kanyang kuya. Pagkatapos nun, ang 3 aswang na bumagsak sa lupa ay isa-isa nilang hinawakan sa leeg, dahilan ng kanilang pagkalusaw, habang ang isang aswang naman ay nakatakas. Nang wala ng aswang sa paligid, doon pa lamang tumayo ang kalabaw. Hanep din na kalabaw to. Pinanood lang tayo, tapos tatayo lang para umuwi. Pasalamat ka nga, hindi ko yung muntik nagitin eh. Ako nga, sakit pa rin ng ulo ko kasi hinila nung aswang yung buko kanina. Pero at least ligtas ka. Grabe, kinabahan ako dun ah. Akala ko, ililipad ka na talaga nung halimaw na paniki na yun eh. O ano, naniniwala ka lang ngayon na may aswang kuya. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin eh. Di ba nga, sabi nila, hindi nagsisinungaling ang bata. Ngayon napatunayan ko yun. Kita mo yung umatake sa atin kanina? Mga aswang yun. Nakikita ko sila sa mga binabasa ko. Una. Halika na, umuwi na tayo. Baka nag-aalala na sa atin si Lola. Pinasakay ni Jeros ang kanyang kapatid sa kalabaw. At habang hinihila niya ang kalabaw, hindi matanggal sa isip niya ang itsura ng mga nilalang na umatake sa kanila. Habang inaalala naman ang kapatid na masakit pa rin ang anit dahil sa ginawang paghila sa kanya ng aswang. Malapit na tayo sa tulay, Jet. Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi pa kuya. Ang nararamdaman ko lang ngayon yung anit ko. Ang sakit nung ginawang paghila sa akin nung hayop na aswang na yun. Hayaan mo, Jet, pag uwi sa bahay, lalagyan ko yan ng langis ni Lola, hihilutin ko. Hindi man masabi ni Jeros, pero halata rito ang pag-aalala at pagmamahal niya sa kapatid niya. Alam niya kasi na ito na lamang at si Lola Aida ang meron siya. Kahit na madalas niyang pagalitan ito, hindi pa rin maalis sa kanya ang pagmamahal para sa kapatid. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, ay nakarating na sila sa kubo ni Mang Elpidio. Ngunit wala silang naabutan na tao roon. Itinali na lamang nila ang kalabaw sa isang puno ng alatiris at tinahak ang daan pauwi. Nagtaka naman sila sa kakaibang dilim sa bawat bahay. May tahimik at may mga bahay din na nadadaanan sila na para bang may umiiyak. Kaya kinabahan na ang binata at binilisan ang paglalakad. Kuya, sandali lang naman. Bakit na naman, Jet? Ang sakit na ng mga paa ko eh. Ay nako, hindi ka naman naglakad ng matagal ah. Ang apdi kuya eh. Nilapitan niya ang kanyang kapatid at hindi niya napansin ang galos na meron nito. Doon pa lang naalala ng binata na siya ang may gawa ng bagay na yon dahil sa pagkakayakap niya sa bandang paanan ng kanyang kapatid upang hindi ito matangay ng aswang. Dahil doon, hindi niya sinasadyang nagalusan ng kanyang kapatid. Kaya't bumalot ang kanyang awa para dito. Kaya't pinunasan na lamang niya ito pauwi sa kanilang munting tahanan. Salamat kuya, kasi hindi mo ako hinayaan na makuha ng mga aswang na yon. Wala yun. Kahit naman sinong kuya ang nasa kalagayan ko, pag nakita nilang tatangayin yung kapatid nila ng mabangis na halimaw, gagawin din yung ginawa ko. Pero salamat pa rin kuya, kasi kahit nakakala ko nun, dahil palagi mo akong pinagagalitan, akala ko di mo ako mahal. Pero pinakita mo sa akin ngayon na mahalaga pala ako sa'yo kasi di mo ako hinayaan na madagit ako nung aswang. Habang nakapasan ang nakababata niyang kapatid, ay naramdaman niya ang paghigpit ng kapit nito sa kanya, na ang ibig sabihin ay niyayakap siya nito. Habang napapangiti naman ang binatang si Jeros,
Nang makarating sila sa kanilang tahanan, naabutan nila doon ang walang malay na si Lola Aida. Nasa sala ito, habang si Mang Elpidio naman ay nasa tabing upuan. Mang Elpidio, ano po nangyari kay Lola? Diyos ko, salamat naman at ligtas kayong nakauwi. Kanina kasi, may mga halimaw na umatake sa baryo. Ang daming nakuha at halos mga bata. Dahil sa pag-aalala sa inyo ni Lola Aida, ayan, nawalan siya ng malay. Hindi naman kami inatake dahil naamoy yata ng mga aswang na wala kaming kasamang mga bata. Habang naglalakad po kami papauwi, Mang Elpidio, may umatake din po sa amin. Sinubukan po nila akong tangayin. Pero hindi po hinayaan ni Kuya yun. Ang nakapagtataka lang po, nasusunog po sila sa bawat hawak namin sa kanila. Ngayon ba ay naniniwala na kayo na kayo nga ang nakakuha ng kambal na mutya? Ang ibig sabihin lang ng pagpili sa inyo ng mutya ay kayo ang lalaban sa mga halimaw na maaaring sumugod ulit dito anumang sandali. Teka lang po, Mang Elpidio. Bakit kami naman po magkapatid ang napili? Dahil karapat-dapat kayo. Dahil may nakita sa inyo ang mutya na hindi niya nakikita sa iba. Pero paano pong kapatid ko? Napakabata niya pa po. Ayos lang sana kung ako lang. Pero David po ang kapatid ko. Di po pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Dahil sila na lang po meron ako. Pinili kayong pareho, Jeros. Dahil nakita ng mutya na kaya nyo. Bilang kambal na mutya, kailangan dalawa kayo upang mas malakas ang kapangyarihan na tataglayin ninyo. Ano po bang kapangyarihan ang meron nito? Mukhang interesado ka na. Sige, sasabihin ko sa inyo magkapatid kung ano ang kakayahan ng mutya na inyong tangan. Ang kambal na mutya ng puso ng saging. Kung sino man ang dalawang taong magtatangan nito ay magiging malakas. Naglalabas ng isang nakakapasong malagkit na likido. Ngunit gumagana lamang yon sa mga halimaw sa dilim. Sa oras din na ginamit nyo ang matigas na bahagi ng dahon ng saging sa pakikipaglaban, ay magiging taglay nito ang likidong lumalabas sa pareho nyong mga kamay. Ngunit hindi nyo maaaring gamitin ang mutya sa kasamaan dahil kusa itong lalabas sa inyong mga katawan. Hala kuya, tulad dun nangyari kanina. Inaasahan ko ng paglapit sa inyo ng mga aswang dahil nararamdaman nila ang mutya sa inyo. Sigurado kong matagal na din nilang ninanais na makuha ang kambal na mutya. Habang nag-uusap sila, ay nagising ang matandang walang malay. Tinignan sila nito na para bang alalang-alala. Nilapitan naman ng magkapatid ang matanda at parehong niyakap, habang si Mang Elpidio ay nagpaalam na. Naghapunan na ba kayo, mga apo? Hindi pa nga po, Lola eh. Kumusta na po ang pakiramdam nyo, La? Ayos lang po ba kayo? Wala po bang masakit sa katawan nyo? Ayos lang naman ako. Nag-alala lang ako sa inyong dalawa. Kumain na muna kayo, mga apo. Sige na. Nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Tinakpan ko lang. Tumango ang magkapatid at bago pa sila lumapit sa pagkainan, ay niyakap muna nila ang matanda at tahimik na lumapit sa pagkainan. Pagkatapos nun, ay kumain sila ng tahimik. Matapos nila kumain, ay bumalik sila sa tabi ni Lola Aida. Nadatnan nila ang matanda na malalim ang iniisip. Tapos na po kaming kumain, La. Ikaw po ba? Ayaw niyo pa pong kumain? Kumain na ako, mga apo. Inasikaso ako ni Elpidio. Ella, bakit po ba kayo nawalan ng malay? Nag-alala lang ako sa inyo ng kuya mo. Kasi umatake kanina ang mga aswang na mukhang panike. Tapos kayo ay nasa labas. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na mag-alala ng gusto. Ayos lang naman po kami, La. Hindi naman po kami napano eh. Ikaw kuya, ayos lang kasi hindi kasi nabulutan ng aswang. Ano ka ba? Anong sinabi mo, Jet? Napahilamos na lamang sa muka ang kanyang kuya na nakatingin sa kanyang batang kapatid dahil balak niya sanang itago na lamang sa kanilang lola ang nangyari. Ngunit dahil sa kadaldala ni Jet ay hindi niya na magagawa yon. Sinubukan po akong dagitin ng aswang, Lola. Gamit po ang buhok ko.
At sakit pa nga po ng anit ko eh. Pero la, di naman po siya nakuha eh. Sige na po la, magpapahinga na po kami. Pahinga ka na rin po. Hinila ni Jeros ang kanyang nakababatang kapatid papasok sa kanilang silid at dinuro niya ito sa muka na dahilan upang ipagtaka naman ni Jet. Ang daldal mo talaga. Nakita mo naman na nananahimik na ako. Gusto mo talagang mag-alala ng gusto sa'yo si Lolay, no? Hindi mo nalang inisip na pwedeng makasama sa kanya yon. Sorry kuya, hindi ko naman po sinasadya eh. Sa susunod huwag kang ganun. Ingatan mo mga sasabihin mo. Isipin mo muna kung makakasama ba yun sa nararamdaman ni Lola. Pasensya na kuya, hindi ko talaga sinasadya. Niyakap ni Jet ang kanyang kuya at naluwa ito. Ganun din ang ginawa ng binata dahil hindi ito sanay na nakikitang umiiyak ang kanyang kapatid. Pinahiga niya na ito para magpahinga. Mabilis naman na nakatulog ang bata habang si Jeros naman ay nakaupo at nakatingin sa may labas ng bintana. Iniisip niya ang bigat ng responsibilidad na kanilang pasan-pasan at damay pa roon ang kanyang nakababatang kapatid. Iniisip niya na kapag napahamak ang kanyang kapatid ay siguradong hindi siya mapapatawad ng kanyang mga magulang. Isa pat, bago tuluyang humiga, ay sinulyapan niya muna ang kapatid niyang maimbing sa pagtulog. Matapos niya itong sulyapan, ay tuluyan na siyang humiga at ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Kinabukasan, naunang nagising ang matanda at ginising ang dalawa upang magtrabaho. Agad naman silang tumayo at nakita nila sa orasan na malapit na silang mahuli sa trabaho, kaya't hindi na sila nakapaghanda ng kanilang mga babaunin. Lola Aida, aalis na po kami ni Jet ha. O siya, sige. Mag-iingat kayo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang magkapatid. Mabilis nilang isinubo ang tig-2 pandesal sa kanilang mga bibig at kinuha ang bag na may lamang gloves at panggapas at mabilis silang tumakbo. Dahil sa bilis nila sa pagtakbo ay di na nila namalayan na mabilis silang nakarating sa sagingan. Pagdating doon, nadatnan nila ang mga kasama nilang nakaluhod sa lupa. Habang si Don Leopoldo ay may hawak na pamalo, habang may isang lalaki sa tabi niya ang nakaupo sa lupa, hubad ang pang-ibabaw at pang-ibabang saplot at puno ng latay sa katawan. Buti naman at nandito na kayo. Lumuhod kayo at uulitin ko para sa inyo ang bagay na ayaw ko na ginawa ng hinayupak na lalaking ito. Dali-daling lumuhod ang magkapatid at nakaharap sa kanilang amo na nanggagalaiti pa rin sa galit. Hindi naman nila alam ang dahilan kung bakit gano'n na lamang kaaga ang galit ng kanilang amo. Nakikita niyo ba ang taong nasa aking harapan? Ang taong ito ay nahuli ng aking mga nagbabantay na nagdanakaw ng puso ng saging sa aking sagingan. Hindi pa siya nakontento at ipinagbibili pa niya ang mga ito. Ang ayoko sa lahat, ang pinagdanakawan ako, lalo na ng puso ng saging. Pinakamaigpit kong ipinagbabawal ang bagay na yon. Di bali sanang saging na lamang ang kanyang kinuha, pero hindi ang mismong puso pa. Matapos niyang magsalita, ay hinagupit niya muli ang lalaking halos mahimatay na dahil sa sakit na nararamdaman nito. Napapikit na lamang ang magkapatid habang awang-awa sa lalaking sinasaktan ni Don Leopoldo. Maigpit niyang hinawakan ang mga kamay ng kanyang kapatid upang pigilan ang kanyang sarili na tumayo at ipaglaban ang taong halos mapatay na ni Don Leopoldo. Kakahagupit sa katawan nito habang sinasabi ng kanyang utak na sino ba naman ang taong hindi gagawa ng ganun kung halos hingin mo na lamang ang aming mga pagod. Hindi mo buo na ibinibigay ang aming mga sahod at halos kainin mo na ang pera dahil sa iyong kasakiman. Natakot naman ang kanyang nakababatang kapatid at napayakap ito ng maigpit sa kanyang braso habang si Don Leopoldo ay patuloy na hinahagupit ang lalaking puno na ng latay sa katawan hanggang nawalan na ito ng malay at bahagya yun na sinipa ni Don Leopoldo. Hinayupak ka! Huwag kang magkunwari!
Bumangon ka riyan at ipakita mo sa akin ang tapang mo, tulad ng katapangan mo magnakaw at suwayin ang aking mga pinagbabawal. At dahil hindi na kinaya ni Jet ang mga kaganapang yon, ay mabilis siyang lumapit sa taong nakahandusay. Hinawakan niya sa leeg ito at inilapit ang kanyang tenga sa dibdib nito. Amo, hindi na po siya humihinga. Tapos pinipilit niyo pa po siyang bumangon. Binigyan ba kita, Jet, ng pahintulot na mangialam? Jeros, alisin mo rito ang kapatid mo bago magdilim ang paningin ko at madamay siya sa galit ko. Jet, ano ka ba? Anong ginagawa mo? Bumalik ka nga rito! Hayaan mo ako, kuya. Matagal na ako nagtitimpi sa panot na to eh. Anak ng 7 kalabaw, oo. Yari na. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, oo, hindi nyo nga ako binigyan ng pahintulot, Don Leopoldo. Pero wala po kayong karapatan na saktan ng mga tao walang ginawa kung di maghanap buhay lang. Maghanap buhay? Matatawag mo bang hanap buhay ang pagnanakaw, ha, bata? Hindi po pagnanakaw ang ginawa niya. Kinukuha niya lang po ang dapat para sa kanya. Hindi po ba pagnanakaw rin po ang ginagawa niyo sa amin? Kasi ninanakaw niyo po ang karapatan ng mga tao para magsalita. Halos hingiin niyo na lang po ang pagod namin. Pagdating sa sahuran, halos 2 araw po sa sahod namin ang ibinabawas niyo. Minsan 3 pa nga eh. Ginaganito ho ba namin kayo? Hindi po, di ba? Kaya't kahit sino talaga ay gagawin ang ginagawa ni Manong. Hindi ko sinasabing maganda po ang ginawa niya. Pero hindi po sa lahat ng oras ay tama po ang mga pinagagagawa ninyo. Halos patayin niyo na nga po kami. Pinapakain niyo po kami ng tinapay na may amag at papainumin ng tubig na may kalawang. Anong klaseng tao po ba kayo? Ay mali. Hindi nga pala kayo tao kasi pinapakita niyo na mas masahol pa po kayo sa hayop. Hayop! 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 Nagpantig naman ang tenga ni Don Leopoldo nang marinig niya ang salitang hayop. Kaya't sa inis nito sa batang nakaupo at hawak ang braso ng nakahandusay na lalaki, ay hahagupin sana niya ito ng kanyang hawak na pamalo. Ngunit agad itong nahawakan ng binatang si Jeros. Don Leopoldo, yan po ang wag na wag niyong gagawin sa kapatid ko. Dahil kahit mas matanda po kayo sa akin, kapag sinubukan yung pagbuhatan ng kamay ang kapatid ko, ay magkakasubukan po tayo rito. Yan ang pakakatandaan nyo. Aba, sinusubukan niyo ba akong magkapatid? Hindi niyo pa ako lubusang kilala. Baka pag nalaman niyo kung anong klaseng tao ang karap niyo, magsibahaga ng mga buntot niyo at mawala ang tapang sa inyong mga balat. Hindi po kami natatakot sa inyo. At saka hindi na po namin kailangan makilala pa kayo ng gusto. Sapat na po na nakita na namin kung gaano kasama ang pag-uugali ninyo. Kung ganon, mga bata, kaladkarin niyo mga to at wag nang papapasukin sa akin sagingan. Dito na magtatapos ang pagtatrabaho niyo rito. Huwag niyo pong subukan na hawakan kami dahil hindi niyo na kailangan pang pakaladkad kami. Bukas ang gate niyo. Lalabas kami ng kusa ng kapatid ko. At saka wag ho kayong mag-alala dahil nasa plano na po talaga namin na iwan ang impyernong sagingan na ito. Tara na, Jet. Tumayo ka na dyan. At baka mahawa pa tayo sa ugali ng taong to. Kaya kayo mga agapas, ngayon pa lang, pag-isipan nyo na lang mabuti. Nasaksiyan nyo kung gaano kasama ang taong to. Ngayon pa lang, isipin nyo na mga buhay nyo. Hindi lang mga aswang na paniki ngayon ang dapat nakatakutan ninyo. Dahil mas nakakatakot ang meron sa pag-uugali ng taong to. Hinila na ni Jeros ang kanyang nakababatang kapatid at tuluyan ng nilisan ang gapasan ng saging. Habang naiwan naman doon si Don Leopoldo na nanggagalaiti sa galit. Literal na hindi na mabasa ang kanyang itsura at isang bagay lang ang siyang pumasok sa kanyang isipan. Jet, ba't mo naman kasi ginawa yun? Nakita mo naman kuya, di ba? Napatay niya na yung tao. Kailangan nating isumbong yun sa barangay. Huwag na tayong mangialam, Jet. Tama na yung ginawa nating pagsagot-sagot kay... Kanino? Kay Panot? Sira ulo ka talaga. Pero alam mo, Jet, nung nagsalita ka kanina, aba, para ako nabunutan ng tinik sa puso. Tapos, nung naglabas din ako ng sama ng loob, parang guminhawa ang pakiramdam ko.
Ganun pala ang pakiramdam, Jet. Pag nailalabas mo yung masasamang nararamdaman mo sa taong nagpapakita sa'yo ng di maganda. Ganon din yung naramdaman ko, kuya. Pero, di ko pa rin maisip kung bakit naging ganun kasama si Don Leopoldo. Di ba? Nung nandun pa si Lola hindi naman siya ganun kalupit. Di ko rin alam, Jet. Huwag na yan ang isipin mo. Hindi dapat inaalala ang mga ganong tao. Alam mo ang dapat na alalahanin natin? Ano, kuya? Kung anong ipapaliwanag natin kay Lola Aida. Paano na tayo ngayon? Di sabihin natin kay Lola yung totoo kung gaano talaga kasama ang ugali ng panot na yun. At saka, kuya, wala naman mali sa ginawa natin. Mas maganda nga na umalis na tayo doon kasi kung di pa tayo umalis doon, baka malaman niya ang ginawa natin. Oo nga no. Tama ka. Mahirap na. Baka gawin din niya sa atin yung ginawa niya kay Manong. Pero ang iniisip ko, kung paano tayo ngayon. Paano tayo? Wala na akong perang nakatago. Hindi mo na ako mag-aaral sa susunod na pasukan. Gamitin na muna natin yung naipon ko. Sa tingin ko, kuya, malaki-laki na rin yun kasi halos mapuno ko na ng barya at tig-100 yung kawayan kong alkansya. Pero, yun na nga paano ang pag-aaral mo? Tsaka na yung kuya. Tapos, kapag may sobra sa ipon ko, di magtayo tayo ng maliit na negosyo, tapos mag-umpisa ulit tayo. Pero dapat yung negosyo natin yung papatok sa mga tao. Ay, ewan, di ko na alam ang gagawin ko, Jet. Di ko alam kung gagana ba yung naiisip mo, pero bahala na. Wala namang masamang subukan. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pauwi sa kanilang bahay. Nadatnan nila doon ang matanda na nakaupo sa kanyang maliit na duyan. Nagbabasa ito ng dyaryo. Nagtaka naman ito nang mapansin ang magkapatid na nakatayo sa kanyang harapan. Aba, Jet, Jeros, bakit umuwi kayo? Wala na ho, La. Teka, ano bang wala na? Wala na po kaming trabaho, La. Umalis na po kami kay Don Leopoldo. Aba, biglaan naman yata yan mga apo. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi La, nadatnan po namin si Don Leopoldo na may sinasaktang tauhan doon po sa gapasan. Mukhang napatay niya nga po yung tao. Ano? Ano ba pinagsasasabi niyo? Naabutan na lang po namin na ganun po yung sitwasyon, La. Dahil po sa nagnakaw daw yung tao ng puso ng saging. Binenta raw po yun ni Manong. Pero sabi niyo napatay niya, di ba? Opo, La. Nakita po namin na humandusay na po yung tao sa lupa. Baka naman nawalan lang na balay. Hindi po, La. Nilapitan po ni Jet yung tao. Pinulsuhan po niya at pinakiramdaman ng puso. Hindi na po humihinga yung tao, La. Diyos ko, bakit kayo nangialam? Bakit po, Lola? May mali po ba sa ginawa namin? Nakapatay na po siya ng tao. Diyos mio, mga apo, hindi nyo dapat ginawa yon. Hindi nyo dapat pinakialaman ang mga ginagawa niya. Hindi nyo alam ang mga kaya niyang gawin. Alam ho namin, La. Kaya niyang pumatay ng tao, pero La, walang masama sa ipaglaban namin ng tama. Dahil nagawa lang po yun ng taong yun, dahil hindi siya maayos magpasahod. Laging kulang po ang binibigay niya. Hindi lang yun, La. Halos patayin niya po lahat ng tao. Papakainin niya kami na may amag na tinapay at pinapainom niya po kami ng tubig na may kalawang. Pero sana, hindi na kayo nakialam pa. Dapat umalis na lamang kayo at pinabayaan siya. Dahil kahit noon pa, ay ganun na talaga ang taong yon. Nang minsang ninakawan siya, misteryosong nawala ang taong yon. Kaya nakakatakot para sa inyo. Diyos ko, madali kayo mga apo. Magligpit kayo ng mga kagabitan nyo. Aalis na tayo rito. Teka, La. Bakit po ba takot na takot kayo? La, hindi po ako natatakot sa kanya. Kung may sasaktan po siya na isa sa inyo ni Jet, ay ako makakalaban niya. Sisiguraduhin kong hindi niya gugustuhin na saktan ng isa sa inyo. Dahil tahimik lang ako, La. Pero hindi ko pa pinapakita ang ugali ko pag nagalit ako. At saka, La, hindi ba siya natatakot na baka makulong siya dahil sa mga ginagawa niya? Hindi uso kay Leopoldo ang matakot sa mga parak. Mga apo, nakikiusap ako sa inyo. Umalis na lamang tayo rito. Hindi, La.
Kung ano man ang masamang gagawin sa atin ng panot na yun, haharapin natin. Hindi ako natatakot sa kasamaan ng ugali niya. Pumasok na lamang sa kanilang silid si Jeros. Sabay nun ang paghila niya sa kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi sila lumabas ng bahay para kumain. Maghapon lamang sila na nasa loob ng kanilang kwarto at binibilang ang ipon ni Jet. Tuwang-tuwa naman sila dahil sa dami ng ipon nito, ngunit maya-maya pa ay narinig nila ang kanilang lola na may kausap sa labas. Dala ng kuryosidad ay lumabas sila upang tignan ang taong nasa labas. Pagdating doon, nadatnan nila si Don Leopoldo na nakaupo sa kanilang sala. Nakangiti ito sa kanila. Bakit ka napadaan dito, Don Leopoldo? Lola Aida, nandito ko para humingi ng pasensya sa mga apo mo. Tanggap ko ang pagkakamali ko. At siguro, nakarating na rin sa inyo yung taong pinagmalupitan ko. Huwag kayong mag-alala at maayos na ang lagay niya. Nagpapagaling na lamang siya sa ospital at kasama niya ang pamilya niya. Binigyan ko na rin siya ng malaking halaga para hindi siya kagad bumalik sa trabaho. At atupagin na muna niya ang pagpapagaling niya. Diretsuin niyo na po kami. Ano po ba talagang sadya niyo? Gusto kong bumalik na kayo sa gapasan ng sagingan ko. Malaking kawalang kasi kayo kung aalis kayo. Dahil kayo lamang ang pinakamasipag sa gapasan. Pinapangako ko na hindi na ako kulang na magpapasahod. At para sa inyong dalawa, daragdagan ko pa ang sahod nyo. Doble sa isang araw. Hindi na po. May naipon na po kami ni Kuya. Magninegosyo na lang po kami. Oo, Don Leopoldo. Hindi na po kami babalik doon. At saka, maging mabuti na lang po kayo sa mga tauhan nyo para hindi po nila kayo iiwan. Kung wala na po kayong ibang sasabihin, pwede na po kayong umalis. Nawala ang pagkakangiti ni Don Leopoldo sa sinabi ni Jet at Jeros. Kaya hindi na ito nagsalita. Tumayo na ito sa kanyang pinag-uupuan at tinignan ng binata at ang bata, pati na rin si Lola Aida. Saka mabilis na lumabas sa kanilang bahay na walang anumang iniwan na salita. Buo na ba talaga ang desisyon nyo, mga apo? Opo, La. Malaki-laki na rin po ang naipon namin ni Kuya. Magdinegosyo na lang po tayo. Saka Lola, may tira pa po yung ipon namin para sa pag-aaral ko sa susunod na pasukan. Kung ganon, ay maganda nga yan, apo. Pero sigurado na pa talaga kayo? Opo, La. Sigurado na po kami. Hindi na nagsalita pa si Lola Aida. At dahil naman sa saya ng magkapatid, ay kumuha sila ng halagang 500 sa kanilang ipon at nagpunta sa bayan upang bumili ng isang buong manok na luto na. Pagdating sa bahay, ay agad na nagsaing si Jet habang sa labas ay tuluyan ng dumidilim nang biglang may pagkatok na naman sa kanilang pintuan. Pinagbuksan yun ni Lola Aida habang ang magkapatid naman ay nasa kusina at nag-aasikaso ng hapagkainan. Madalang lamang yun dahil sa loob ng 1 taon, ilang beses lamang sila tumitikim ng masasarap na ulam. Lumabas ng kusina ang binata upang tignan kung sino ang taong pinagbuksan ni Lola Aida. Oh, Mang Elpidio, nandiyan po pala kayo. Tamang-tama po, naghahanda po kami ng pagkain. Madalang ho ito, kaya't sabayan niyo na po kami. Naku, paano ba yan? Busog pa naman ako. Pero nakakahiya naman na tumanggi sa grasya. Nandito nga pala ako para kumustahin kayo ni Lola Aida. Nako, ayos naman ako, Elpidio. Salamat sa pag-aalala. Halika, umupo ka na muna din eh. Iniwan ng binata si Mang Elpidio at Lola Aida sa kanilang sala. Bumalik na ito sa kusina. Maya-maya pa matapos nilang maghain ay tinawag na nila ang dalawa sa sala. Agad namang nagtungo sa kusina ang dalawa at umupo sa pagkainan. Maya-maya pa ay umupo na rin ang magkapatid at sinabi ng binata na magdadasal muna sila bago kumain. Magpapasalamat sila sa pagkain na nasa kanilang harapan. Si Jet ang nanguna sa pagdarasal na yon
Matapos nila sa pagdarasal, ay isa-isa na silang kumuha ng kanin at ulam. Susubo pa lang sana sila ng kanin nang marinig nila ang sigawan sa labas. Hindi lamang yon, narinig din nila ang kaluskos sa kanilang bubungan na para bang may naglalakad doon. Napatigil sila habang si Mang Elpidio naman ay napatayo. Mga aswang, sumasalakay na naman sila. Nanggugulo na naman sila sa baryo. Naamoy yata nila na may bata sa loob ng bahay, kaya't pati rito ay gusto nilang pumasok. Napakapit naman si Jet sa kanyang kuya nang marinig ang sinabing yun ni Mang Elpidio, habang si Lola Aida naman ay halata na sa kanyang muka ang takot. Madaling pumasok si Jeros sa kanilang silid. Isinara niya ang mga bintana, ganoon na rin sa labas at kanilang kusina. Pinapasok niya si Lola Aida sa kanilang silid habang itinayo naman niya ang papag na naroon upang iharang sa bintana. Naglatag naman siya ng banig upang doon paupuin ang matanda, habang ang kapatid naman niya ay sinamahan si Lola Aida. Isinara niya ang mga pinto at kumuha ng itak, habang ganun din ang ginawa ni Mang Elpidio. Inabangan nilang pumasok ang aswang sa kanilang bahay. Habang inaabangan yon, ay kumuha ng isang dakot na asin si Jeros. Maya-maya pa ay tumahimik na ang kumakaluskos sa itaas ng bubong. Akala nila ay tuluyan ng umalis ang nilalang na naroroon. Ngunit nang akma na sanang lalakad ang binata, ay biglang nasira ang bubong ng kanilang sala. Kasabay nun ang pagbagsak ng isang nilalang. Ang akala nila ay nag-iisa lamang yon. Ngunit dahil sa sira ng bubong, ay isa-isa nang pumasok ang mga magkakamukhang nilalang. Mga hayop kayo! May pintuan naman! Sinira niyo pa ang bubungan! Umangil ang mga aswang at sabay-sabay silang umatake sa nakatayong si Mang Elpidio at Jeros. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, ay mabilis na gumalaw ang binata at ibinato sa kanila ang isang dakot na asin na kanyang hawak-hawak. Hindi na rin niya napansin ang maladagdang likido na dumadaloy at lumalabas sa kanyang palad. Bumalot ito ng gusto sa itak na kanyang hawak. Kaya nang muling umatake ang mga aswang na kanilang nasa harapan, ay agad nila itong pinagtatataga. Nang mapatay nila ang lahat ng aswang, bigla nalaman silang nakarinig ng mas malalakas na kalabog sa silid kung saan naroroon ang kanyang kapatid at lola. Kaya't hindi na sila nagsayang ng oras. Mabilis nilang binuksan ang pintuan. Nakita nila doon na hinihila ng isang aswang si Lola Aida palabas ng bintanang winasak ng mga aswang. Dahil hindi pa alam gamitin ni Jet ang kanyang kapangyarihan na taglay, ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kaya't nang hawakan ni Jeros ang aswang na papaalis, dala-dala ang matanda, ay ginaya niya ito. Kaya hindi nila maintindihan pareho kung bakit nagliyab ang aswang nang sabay nila itong hawakan. Jeros! Jet! Sabay niyong hawakan ng mga aswang! Mas mabisa ang kambal na mutya na inyong taglay kapag magkasama kayong lalaban! Naiintindihan ko na po ngayon, Mang Elpidio! Ako rin po, kuya. Kaya pala may lumalabas na maladagta sa mga kamay ko. Dahil sa mutya pala yun. Mang Elpidio, sige po. Kunin niyo po si Lola. Kami na po ang bahala sa mga aswang. Mabilis na tumakbo si Mang Elpidio at inalalayan ang matandang nabitiwan ng aswang na napatay ng magkapatid. Habang inilalayo ni Mang Elpidio si Lola Aida, may isang mas malaking aswang na mukhang paniki ang siyang humarang sa kanilang daraanan. Kaya't agad silang nilapitan ng magkapatid na wala pa ring tigil ang paglabas ng maladagta na likido sa kanilang mga palad. Tinignan lamang sila ng malaking aswang at ngumisi. Hindi ito nagsalita at gamit lang ang senyas ay nagawa niyang ipag-utos sa ibang aswang na kunin ang 2 taong pinoprotektahan ng magkapatid. Mabilis yun na sinunod ng mga aswang, at dahil marami silang hindi alam sa kanilang kapangyarihan, ay hindi nila nagawang maitaboy ang mga aswang na kukuha kay Mang Elpidio at Lola Aida. Kaya nang makuha nila ang 2 tao, ay inilipad nila ito at ngumiti sa kanila ang malaking aswang. Kitang-kita dito ang dilaw nitong matatalim na ngipin. Pagkatapos nun ay tumalikod na ito
at lumipad. Sumunod ito sa ibang aswang na dala-dala sila Lola Aida at Mang Elpidio. Humahangos naman si Jeros upang lapitan ang kanyang kapatid. Jet! Jet! Ano? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kuya. Pero si Lola Aida at Mang Elpidio, kuya, natangay sila ng mga aswang. Alam ko, Jet. Kaya susundan natin sila. Hindi sila pa pwedeng mapahamak. Itinayo ni Joros ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit isang hakbang pa lamang nila ay umikot ang kanilang paningin. Napapikit sila at sa muling pagdilat ng kanilang mga mata ay nasa ibang lugar na sila. Para bang nasa ibang dimensyon sila dahil sa lugar na yon ay maliwanag. Puno ng puno ng saging. Kumikintab ang paligid. Maya-maya pa, isang maliit na boses ang kanilang narinig at isang boses ng babae. Nang lumingon sila sa kinaroroonan ng tinig, ay nanlaki ang mga mata nila dahil sa isang nilalang na nakaupo sa isang puno ng saging. Unggoy yun na may isang katawan, ngunit dalawa ang ulo. Hala! Kuya! Ano yan? Diyos ko, kanina aswang tapos ngayon, unggoy na nagsasalita naman. Kuya, mamamatay na yata ako sa nangyayari sa mundo. Kuya! Tumahimik ka nga, Jet. Sino ka? Mali. Sino kayo? Tsaka, nasaan kami? Kayong matakot. Ako si Veronica. At siya naman ang aking kambal na si Vernon. Kami ang gabay ng mutya na inyong taglay. Nakita namin ang sinasapit ng inyong baryo. Dati na itong nakita sa isang hula. Ngunit hindi ito binigyan ng pansin ng mga tao. Sinadya ko ang pagbibigay sa inyo ng mutya dahil nakita kong karapat-dapat kayo. Basta, ako naman si Vernon. Ako ang kambal ni Veronica. Ako ang magsasabi sa inyo ng kakayahan ng inyong mga mutya. Unang kakayahan, kaya nyo maglabas ng maladagtang likido sa inyong mga palad. Ang mga masasamang nilalang na inyong mahahawakan ay maaaring magliyab. Pangalawang kakayahan, habang magkasama kayo ng iyong kapatid, ay mas malakas ang mutya at ang pinakahuli sa lahat. Kapag ang ginamit ninyong sandata ay ang matigas na bahagi ng dahon ng saging, ay mas malakas kayo. Sa bawat hagupit na inyong pakakawalan, ay magiging sanhi ng kamatayan ng masasamang nilalang. Teka, kayo po ang nakakaalam ng kapangyarihan. Bakit hindi nyo na lamang po kami tulungan? Sapagkat kami ay gabay lamang. Hindi kami maaaring makialam sa gulo na nasa labas sa aming mundo. Tama ang ating kambal na si Veronica. Kaya ibinigay namin sa inyo ang mutya upang kayo ang tatapos sa gulo ng inyong baryo. Magbibigay pa ako ng isang malapit na kasagutan. Ang tunay ninyong kalaban ay dati nyo nang nakakasalamuha. Kilala nyo bilang isang malupit na tao. Tama si Vernon, mga bata. Yun lang ang aming maitutulong. Sana ay mapagtagumpayin ninyo ang inyong pagsubok. Paalam! Minsan pa ay umikot ang paningin ng magkapatid. Napapikit silang muli at sa muli nilang pagdilat ay nagbalik na sila sa lugar kung saan sila nagmula. Anak ng nalintikan na. Paano natin susundan yung mga aswang? Ay, ano ba yan? Anong gagawin natin ito? Saan natin hahanapin sila Lola Aida? Ano sa tingin mo, Jet? Maglakad-lakad kaya muna tayo. Hinawakan ni Jeros ang kamay ng kanyang kapatid at naglakad sila ng sabay. Ngunit si Jet ay wala sa sarili. Hanggang sa may naamoy silang mabaho na parabang nabubulok na katawan. Napatingin sila sa isang talahib. Nilapitan yun ni Jeros at habang lumalapit ito ay mas lalong nangangalingasaw ang amoy na nabubulok.
hinawi niya ang talahib at tumambad sa kanya ang katawan ng isang pamilya. Isa doon ang lalaking napatay ni Don Leopoldo. Hayop na yun! May mga patay dito, Jet! May patay na tao! Pinuntahan ng batang si Jet ang mga patay na tao na sinasabi ng kanyang kuya. Nakita niya nga doon ang isang pamilyang walang buhay. Wakwak ang dibdib at tiyan ng mga ito at nakadilat pa ang mga mata. Kuya, mukhang alam ko na kung sino may pakana ng lahat ng ito. Pakinggan mo ko sa lahat ng clue na ibibigay ko. Una, pinagnakawan raw si Don Leopoldo at bigla daw nawala yung tao. Pangalawa, yung mga narinig kong mag-asawa na nag-uusap. Nabanggit nila na yung mga tao daw na natagpo ang walang buhay ay nakita malapit sa sagingan ni Don Leopoldo. Tapos si Manong na pinag-aagupit ni Don Leopoldo. Diba? Ang sabi niya nasa ospital to, kasama ang pamilya. Pero nandito at patay na sila. Tapos, yung sinabi sa atin kanina nung nagpakilalang gabay, na nakasalamuhan na raw natin ang may pakana at kilala natin bilang isang malupit na tao. Kuya, malinaw na malinaw yun na si Don Leopoldo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Diba? Teka, Jet. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kuya, hindi ka ba nakinig sa mga sinabi ko sa'yo? Napakalinaw na nga nun, hindi ba? Sigurado ako na si Mang Leopoldo na nga ang may pakana ng lahat ng ito. Kung ganun, Jet, magbabayad siya sa kahayupan niya. Sisiguraduhin ko mapapatay ko siya. Kapag may nangyaring masama kay Lola Aida, humanda talaga siya sa akin. Sige na, pumunta ka na ng barangay. Ipagbigay alam mo ang natagpuan nating mga katawan dito. Tapos ako, didiretso na ako sa sagingan. Kukuha ko ng pwede nating magamit na sandata. Tapos ikaw, susunod ka sa akin doon, ha. Papasok tayo sa mansyon. Sigurado ako na hindi sila malayo rito. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit ayaw ni Don Leopoldo na nakawin ng mga puso ng saging. Dahil ayaw niyang maunahan siya sa mga mutya. Sige na, aabangan kita sa kubo ni Don Leopoldo. Tumango na lamang si Jet at mabilis niyang tinahak ang daan patungong barangay, habang si Jeros naman ay tinahak ang daan patungong sagingan. Pagdating niya doon, napansin niya ang paligid. Napuno ito ng ingay na parabang sa tuko. Mabilis niyang inakyat ang bakod. Hindi naman siya nahirapan dahil sa tulong ng dikit ng dagta na lumalabas sa kanyang mga palad. Pagpasok niya, dumiretso agad siya sa sagingan at namili ng matandang dahon ng saging para sa matigas na bahagi na kanilang magagamit sa pakikipaglaban. Maya-maya pa, nakita niya ang kanyang kapatid na paakyat na rin ng bakod, kaya agad siyang pumunta sa kubo na kanilang pinag-usapan. Bit-bit ang mga nilinisan na tangkay ng dahon ng saging. Binigyan niya ng isa ang kanyang kapatid at binulungan ito na dahan-dahan silang papasok sa malaking mansyon. Magdahan-dahan ka lang. Papasok tayo ng mansyon nang walang makakapansin. Hawakan mo ang kamay ko, Jet. Huwag kang lalayo sa akin, ha? At kahit na anong mangyari, huwag mong bitiwan ang kamay ko. Maliwanag ba? Maliwanag po, kuya. Pero teka lang. Kahit na ano man ang mangyari sa akin, kuya, gusto kong malaman mo na mahal kita, ha? Pakisabi din kay Lola Aida na mahal ko siya. At salamat sa lahat. Si Raulo, ano ba pinagsasabi mo? Para ka na mamaalam, ha? Bumasok tayo ng magkasama at buhay. Lalabas tayo ng buhay at ligtas. Kasama namang Ilpidio at Lola Aida. Kukutungan kita dyan, eh. May problema pa nga tayo, eh. Kaya, huwag mo muna akong dramahan, ha? Napakamot na lang sa ulo si Jet. Dahil kahit hindi sabihin ng kanyang kuya, ay gaya niya, kinakabahan din siya. Kaya imbis na magsalita pa, ay nanahimik na lamang ito. At habang naglalakad sila patungo sa mansyon, hindi nila namalayan ang kumpulan ng mga langgam na naapakan ni Jet. Kuya, may langgam! Ano ka ba, Jet? Huwag ka maingay. Kuya, may langgam nga! Sabi na huwag ka maingay at huwag kang magulo. Baka mamaya may makapansin sa atin dito ang ingay-ingay mo.
Dahil doon, hindi na nagsalita ang batang si Jet. Hindi na rin siya naging magulo sa kanyang kinatatayuan. Ngumangangan na lamang ito na para bang sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Hanggang sa napansin ni Jeros ang lumuluha niyang kapatid. Anak ng, ano ba nangyayari sa iyo, Jetta? Bakit ka ba umiiyak? Ngayon ka pa nagkakaganyan? Kuya, ang kulit mo eh. Sinabi na ngang may langgam eh. Ano ba langgam ang pinagsasabi mo? Nasaan? Sa binti ko, kuya. Kinakagat na ako eh. Bakit di mo sinabi kagad sa akin? Kamutin mo muna. Kanina ko pa nga sinasabi sa'yo, kuya eh. Sabi mo manahimik ako. Sus Mariosep naman na bata to, oo. Pambihira ka. Ang tanda-tanda mo na. Alangan namang ako pa yung magpapalis at kakamot sa langgam na kumagat sa'yo. Doon nga ay kinamot na ng batang si Jet ang mga kinagat ng langgam. Ngunit dahil sa galaw nito, natamaan niya ang isang pala na nakatayo malapit sa labas ng mansyon. Nagdulot yun ng ingay, kaya't dali-dali silang nakita ng mga aswang na nagbabantay sa labas. Umangil ang mga ito, sabay sugod sa kanila, kaya't naghawak kamay muli ang magkapatid at sabay nilang pinaghahampas ng tangkay ng saging ang mga aswang na lalapit sa kanila. Dahil sa ingay na yon, nakuha nila ang atensyon ng mga aswang na nasa loob rin ng mansyon, kaya't nagsilabasan ang mga ito at isa-isang umatake sa kanila. Ngunit kahit na anong gawing lapit ng mga aswang, nagagawa lamang silang mapatay ng magkapatid, kaya't ang ibang aswang ay tumigil na sa pag-atake. O ano? Mga siraulo kayo! Natatakot na ba kayo ngayon? Sige! Sumugod pa kayo! Maglaban tayo! Patay kung patay! Kuya, teka, time first muna, time first. Kuya, ang sakit na ng pantog ko. Naiihi na ako. Anak naman ng putya, oo. Nasa gitna tayo ng laban ngayon ka pa iihi. Tiisin mo muna yan. Pero kuya, lalabas na, hindi ko na kayang pigilan. Hindi mo naman masasabi sa kalaban na, teka lang, time first at iihi lang ako. Loko ka talagang bata ka, oo. Ilalabas na talaga, kuya eh. Puputok na ang pantog ko, hindi ko na kaya. Ano ka ba? Pigilan mo muna yan. Baka mamaya matalo tayo eh. Bahala ka na nga dyan, kuya, ang kulit mo. Habang nasa ganong tagpo sila, lumabas si Don Leopoldo nang nakangisi. Habang may dalawang aswang na mukhang paniki ang nasa magkabila ang gilid nito. Hawak si Mang Elpidio at si Lola Aida. Habang si Don Leopoldo naman ay nakangisi at para bang alam niya na mananalo na siya. Aba, at may bisita yata ako. Hayop ka, Don Leopoldo! Ikaw pala ang pinuno ng mga pangit na aswang na to! Ikaw din pala ang pasimuno ng patayan sa baryo! At ikaw rin pala ang dahilan ng kaguluhan dito! Ano naman ngayon? May magagawa ka ba? Napakasaya kayang manggulo at manira ng maayos na baryo. Hayop kang demonyo ka! Kung gaano ka kapangit, ganun din kapangit ang ugali mo! At mas lalo pa yata ang nakatago mo at umaalingasaw na sikreto! Manahimik ka! Sasabihin ko na ngayon ang mga kailangan ko. Buhay nila. Kapalit ang mga buhay ninyo. Mga apo, huwag kayong makikinig sa hayop na ito. Dahil kung ibibigay nyo ang mga sarili nyo sa hayop na Leopoldo na to at nakuha niya ang gusto niya, sigurado papatayin niya rin ang lahat ng mga tao rito sa baryo. Kaya mga apo, huwag kayong papayag sa gusto niya. Matanda na ako. Ayos na ako sa buhay ko. Handa na akong mamatay. Manahimik ka, tanda! Ang daldal mo! Malakas na sinampal ni Don Leopoldo ang matandang nagsasalita na si Lola Aida. Pagkatapos nun ay napalapit sila dahil nakita nilang sinampal ni Don Leopoldo ang kanilang lola.
Ngunit nag-iba ang anyo ng muka ni Don Leopoldo at itinaas nito ang kanyang isang kamay at nagbago rin ang anyo nito. Naging kulay itim ang kanyang kamay at naging matutulis ang mga kuko nito na animo ay tare ng manok. Isa pang maling hakbang at gigilitan ko ang leeg ng matandang ito. Sige, subukan nyo. Lumapit kayo nang makita nyo ang hinahanap nyo. Madaya ka! Matapang ka lang dahil may alas kang hawak. Subukan mo silang bitawan at saka tayo maglaban ng patas. Ano? Hinahamon kita! Anong tingin mo sa akin? Uto-uto, walang pinag-aralan. Tanga! Hindi ako magpapauto sa inyo, mga mangmang! Kung ganun, pumapayag na kami. Bitiwan mo si Lola at si Mang Elpidio. Ibibigay namin ang kailangan mo. Mabilis na sumenyas si Don Leopoldo sa kanyang mga alagad at pabagsak na binitiwan ng mga aswang sina Mang Elpidio at Lola Aida. Pagkatapos nun, binitiwan nila ang hawak nilang mga tangkay ng dahon ng saging at lumapit sila sa pinuno ng mga aswang na si Don Leopoldo. Nung una ay ayaw pan sumama ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit kumindat ito at mabilis naman naintindihan ni Jet ang ibig iparating ng kanyang kuya. Kaya nang makalapit sila, sakto pa lamang silang hinawakan sa leeg ni Don Leopoldo, ay agad nang gumalaw ang magkabilaan nilang kamay. Sabay nila yung inilapit sa leeg ng aswang na kanilang kaharap. Ngunit napansin nila nang masaktan nila ang pinuno ay umangil ang mga alagad nito. Ang iba ay nasusunog sa leeg, kaya't agad silang binitiwan ng halimaw na si Don Leopoldo. Ngayon, alam na namin ang kahinaan nyo. Mga diablong buang kayo. Wala ka lang takas ngayon! Diablong buwang ka! Hayop kayo. Hindi kayo tumutupad sa usapan. Walang dahilan para tumupad. Kung kapalit naman nun ay ang buhay ng mga tao sa buong baryo. Humanda ka! Oo! Humanda ka ngayon! Dahil matitikman mo ang bangis na mga taong hinamak mo! Naghawak kamay muli ang magkapatid. Sabay nun ang pagdampot nila sa kanilang mga sandata. Mabilis naman na nagbagong anyo ang aswang na si Don Leopoldo. Nagmukha ulit itong malaking paniki na kulay puti lang ang nakikita sa kanyang mga mata, habang ang mga tenga nito ay tumulis palalo. Tinubuan rin ito ng malalaking pakpak. Mabilis naman ang ginawang pagkilos ng magkapatid. Natatamaan sila ng mga kalmot, ngunit hindi sila napupuruhan. Hanggang sa nahampas ng malakas ni Jeros ang mga pakpak ni Don Leopoldo. Akma na sana siyang lilipad upang makalayo, ngunit hindi pa man siya tuluyang nakaangat sa lupa, ay mabilis nang nahawakan ng magkapatid ang magkabilaang paa ng halimaw. Kaya't ipinaikot-ikot nila yon at binitiwan. Nang binitiwan nila yon, ay gumulong yun sa lupa. Hindi naman siya natulungan ng kanyang mga alagad dahil bawat hagupit na natatamo nito ay siya ring nararamdaman ng mga alagad nito, habang ang kanilang pinuno ay gumagapang na lamang sa lupa. Nilapitan ito ng magkapatid habang magkahawak pa rin ang mga kamay. Maawa na kayo. Huwag niyo akong papatayin, pakiusap. Magpapakalayo-layo na lang ako. Patawarin niyo ako. Huwag niyo akong papatayin. Nung may taong pinapatay kang hayop ka o pinapatay ng mga alagad mo, tapos nagmamakaawa sila sa'yo, naawa ka ba? Hindi, di ba? Hindi ka naawa. Brutal mo silang pinatay. Tapos, yung taong pinatay mo ang buong pamilya, siguradong nagmakaawa rin sila sa'yo na huwag mo silang papatayin. Naawa ka bang hayop ka? Hindi rin, di ba? Dahil demonyo ka. Demonyo! Demonyo! Kaya wala kaming dahilan
para maawa sa isang kampo ni Satanas na kagaya mo. Sabay nilang inihampas ang kanilang mga sandata sa magkaibang direksyon. Pagkatapos nun, sabay ng mga aswang na nasunog, ansya ding pagkasunog ng katawan ng pinuno ng mga aswang. Nang makita nila ang pagkalusaw ng mga aswang at alam nilang tapos na, mabilis nilang nilapitan ang 2 taong nakatayo. Lola Aida! Mang Ilpidio! Salamat sa Diyos! Tapos na po. Patay na po ang mga aswang. Wala na po si Leopoldo. Malaya na po uli ang baryo. Wala na po uling sasalakay at manggugulo sa baryo natin. Tama kayo mga apo. At nagpapasalamat ako dahil nagawa niyong maalis sa landas natin ang demonyong naglalakad sa lupa upang patayin ang mga taong tahimik na naninirahan dito. Sigurado kong ipagmamalaki kayo ng buong baryo, mga bata. Maraming salamat sa pagkakaligtas niyo sa amin. Isa kayong tunay na mga bayani. Pagkatapos nun, nagyakapan sila ng maigpit. Sumali na rin doon si Mang Ilpidio. Dala rin ng kanilang kasiyahan. Hindi na nila napigilan ang mapaluha sa labis na kaligayahan. Teka, sandali. Ano yun? Ano yung amoy na yun? Ang pangya! Lola, teka. Ikaw ba yun? Naihi ka ba sa short mo? Sira ulo batang ito. Kahit matanda na ako, hindi naman ako ulyanin. Aber, bakit naman ako iihi sa sarili ko sa lawal? Kutongan kaya kita. Napatingin sila sa nananahimik na si Jet. Tinignan nila iyon pababa. Oo. Anong tingin niyo sa akin? Sinabi ko naman kasi kay kuya na time first muna at naiihi ako eh. Hindi ako pinapansin. Kaya yan, naihi na tuloy ako sa salawal ko. Tapos kasalanan ko pa ngayon? Nagtawanan na lamang sila hanggang sa sabay-sabay silang umalis sa lugar na yon nang may panibagong pag-asa at ngiti sa mga labi. Lumipas ang ilang buwan ay nag-umpisa ng muli ang pamilya ni Jeros. Habang ang mutya naman ay nanatili na sa kanila. Hindi na yun binawi pa ng kambal na gabay. Namuhay na rin ng matiwasay ang baryong kanilang iniligtas sa kamay ng mga aswang. Pagkatapos ng 1 taon, matapos ang madugong sagupan sa mga aswang, unti-unti na ring nakabangon ang mga tao sa pinsalang dulot ng mga aswang. Nakapagsimula na ng maliit na negosyo ang magkapatid. Nagtitinda sila ng banana Q, turon at maruya na siya namang pinagtutulungan nilang lutuin ni Lola Aida. Naging mabenta ito sa kanilang baryo at talaga namang pumatok sa panlasa ng kanilang mga kapitbahay. Kaya kahit papano ay masasabi natin ngayon na maayos na ang takbo ng pamumuhay ng magkapatid. At dahil doon, si Jet ay natupad na ang kanyang pinakagusto. Nakapag-enroll na rin siya para muling pumasok sa eskwelahan at ipagpatuloy ang kanyang palaging nauudlot na pag-aaral. At madalas naman na nakagabay sa kanila si Mang Ilpidio na hinasa pa sila at si Nanay na mas matutunan kung paano gagamitin ng mas maayos ang kanilang mutya ng saging sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman tulad ng mga aswang na posibleng magatid muli ng takot at kaguluhan sa kanilang baryo sa hinaharap. Nangako naman ng magkapatid na hanggang magkasama sila at may lakas ay patuloy nilang ipaglalaban at ipagtatanggol ang kanilang mga mahal sa buhay at baryo laban sa mga aswang.
sa ngalan ng pag-ibig at katarungan. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatutunayan ng magkapatid na kahit gaano kahirap ang unos mula sa pagiging ulila hanggang sa mabibigat na araw sa ginagapasang sagingan at sa madidilim na banta ng mga aswang, ay hindi matitinag ang dalawang pusong nagmamahalan at nagtutulungan. Sa piling ng kanilang Lola Aida, natutunan nilang bumangon, magpakatatag at huwag kailanman sumuko. At sa bawat laban na kanilang hinarap, naging sandata nila ang pagkakapit-bisig at dalisay na pagmamahal sa isa't isa. Sapagkat habang magkasama silang dalawa, walang puwersa ng kadiliman, walang aswang at walang anumang panganib ang makakawasak sa kanilang samahan. Sa tulong ng pagmamahal at pagkakaisa, lagi at lagi silang magwawagi.